Sirak. Kinakalinga ng karunungan ang mga humahanap sa kanya. Sila'y kanyang itatampok at padadakilain. Ang nagmamahal sa kanya ay nagpapahalaga sa buhay. Ang maagang naghihintay sa kanya ay magtatamasa ng kaligayahan. Ang nagkamit ng karunungan ay magtatamo ng karangalan. Pagpapalain siya ng Panginoon, saan man siya pumunta. Ang naglilingkod sa karunungan ay naglilingkod sa Panginoon. Iibigin ng Panginoon ang sino mang umiibig sa karunungan. Ang tumatalima sa kanya'y humahatol ng wasto. Ang nagpapahalaga sa kanya'y nabubuhay ng matiwasay. Magtiwala ka sa karunungan at kakamtan mo siya, at mananatili siya sa iyong lahi hanggang sa iyong kaapu-apuhan. Sa pasimulay isasama ka niya sa mga liku-likong landas. Tatakutin ka niya at pupunuin ng agam-agam. Pagtitiisin ka niya ng bigat ng kanyang mga tuntunin at susubukin ka niya sa pamamagitan ng kanyang mga utos hanggang sa ikaw ay matutong magtiwala sa kanya. Pagkatapos, agad-agad kaniyang lalapitan, ipahahayag sa iyo ang kanyang mga lihim at paliligayahin kaniya, ngunit kapag siya'y iyong tinalikuran, pababayaan kaniya at mabubulid ka sa kapahamakan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang magmahal sa utos mo'y mapayapa yaong buhay, matatag ang taong ito at hindi na mabubuwal. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Sinusunod ko ang iyong kautusa't mga aral, ang anumang gawain ko ay kita mo't namamasdan. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ako'y laging magpupuri, lagi kitang pupurihin, pagkat ako'y tinuruan ng aral mo at tuntunin. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Dahilan sa kautusan, ako ngayon ay aawit, sapagkat ang iyong utos ay marapat at matuwid. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Nasasabik ako poon sa pangakong pagliligtas. Nadama ko sa utos mo ay ang ligaya at galak. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Upang ako ay magpuri, ako'y bigyan mo ng buhay. Matulungan nawa ako ng tuntunin mo at aral. Ang sa utos mo'y magmahal, papayapa yaong buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, "Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan." Ngunit sinabi ni Jesus, "Huwag ninyo siyang pagbawalan sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko ang agad magsasalita ng masama laban sa akin, sapagkat ang hindi laban sa atin ay panig sa atin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Binabati ko po kayo pong mga tagapagsubaybay ng TV Maria at pati ng ating Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. Isang hapon po sa aming parokya sa San Felipe Neri Parish, ako po ay naglakad-lakad sa aming patio habang may hawak na tasa ng isang mainit na kape. At mga bandang 3:00 na po ng hapon iyon, mapapansin niyo po na maraming bata sa aming patio. Yung iba po doon nakasuot ng mga blue and yellow, ang iba naman naka white at dark blue. Ito po ay mga bata dahil uwian na po mula sa kanilang eskwelahan. At napansin ko po habang naglalakad-lakad, itong mga batang ito nagugrupo-grupo. Tinanong ko po yung isang grupo ng mga bata, "Oh, bakit hindi kayo nakikipaglaro doon sa kabilang grupo?" Sabi nung mga bata,
Ayaw po naming makipaglaro sa kanila, Father, kasi hindi kami pareho ng uniform, kasi iba sila ng eskwelahan sa amin. Anong tinuturo po sa atin ng experience na ito? Na sila, maliliit pa lamang, mga bata pa lamang, nakikita na nila ang pagkakaiba-iba nila sa isa't isa. Nakalimutan nila yung katotohanan na silang lahat ay pare-parehong estudyante. Nakita lang nila ang kanilang differences, nakafocus lang sila sa kanilang pagkakaiba-iba. At di po natin namamalayan, mga kapatid, dala-dala po natin ito hanggang sa ating pagtanda. Kaya pansin nyo po, pag may nakikita tayong ibang mga tao, ang bilis nating makita ano yung kakaiba sa kanila, ano yung unconventional, o di kaya, pasintabi po sa aking gagamiting salita, mabilis nating makita ano yung kakaiba o pangit sa kanila. Bagay po na pinatotohanan ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Narinig po natin na ang mga alagad ni Jesus nakakita daw ng isang lalaki na nagpapalayas ng mga demonyo. Kung tutuusin, mga kapatid, hindi ba dapat itong mga alagad matuwa na meron na silang nakita na nagpapalayas ng demonyo? Bakit po? Kasi itong mga alagad, nabigyan din sila ng kapangyarihan, ng power to drive out demons. Meron na silang katulong, meron na silang kasapi. Pero sabi dito ni San Marcos, imbis na matuwa ang mga alagad na meron na silang bagong miyembro, sabi po dito, pinagbawalan nila itong lalaking ito. Bakit nila pinagbawalan? Katulong na nga nila sa ministry. Pinagbawalan nila sapagkat hindi nila siya kasamahan. Imbis na makita ng mga alagad, imbis na makita ni Juan ang kanilang pagkakapare-pareho, na iisa ang layunin nila na magpataboy ng masasamang espiritu, nakafocus ang mga alagad sa kanilang pagkakaiba-iba. Nakafocus sila doon sa kanilang differences. Nakafocus sila sa pangit sa iba. At ang ganda-ganda po ng tugon ni Jesus sa sinabi sa kanya ng mga alagad, huwag niyong tignan kung anong iba sa kanya. Huwag niyong tignan kung anong pangit sa kanya. Bagkus sabi po dito, piliin ninyong makita ano ang pagkakapare-pareho. Kaya sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan. Ang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Kaya mga kapatid, iniimbitahan po tayo ng ebanghelyo sa araw na ito, higit lalo po sa inyong mga lingkod ng simbahan. Opo, sa ating mga desisyon, meron tayong pagkakasalungat. Oo, marami tayong differences at pagkakaiba-iba sa ating mga parokya. Pero sana, gayahin po natin sa Jesus. Huwag natin i-focus kung ano yung differences natin. Tignan natin si Jesus. Sana makita natin sa iba ano yung pagkakapare-pareho natin. Sana makita po natin sa ating mga kapwa lingkod simbahan ang iisang pagmamahal para sa Diyos at para sa kanyang bayan. Sana mga kapatid, bagamat meron tayong pagkakaiba-iba, kaya natin itong isang tabi at hanapin kung ano yung nag-unite sa atin, ano yung nagbubuklod sa atin, ano yung nagpapaisa sa atin. At ito ay ang pagmamahal at paglilingkod sa Panginoon. Amen.